Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Friday, March 15, 2024. So grabe yung yung laglag na mahawak ko na stock. So majority ng mga laglagan po ngayon is blue chip. So grabe 4%, 3%. Dami So pulahan lahat ng port natin. Ayoko tignan yung port ko over the weekends kasi mukhang majority nga lalaki ng laglagan dito sa market natin. So binuhusan tayo dito sa market pagdating ng closing kasi nung umaga okay, medyo malakas na rin yung drop, mga more than 1% na rin siya, pero yung pre-close yata to, yung boost natin. So nag-close tayo, Bloody Friday nga po, negative 2.09%. At balik tayo dito sa 6,800 nga. So nagkaroon tayo ng bearish engulfing candle. And then ito, laki ng So pinipraise pa naman natin yung yung araw-araw na net foreign buy. Ibabagsak din pala ngayon. So nag-accumulate siya and then saka nag-profit taking na mabigat yung ating mga blue chips. So negative 4.3 billion net foreign sell po niyan kasi siguro na-trigger yung mga cut loss ng mga hedge funds. Ang lalaki kasi ng drop ng mga stocks natin. So ano ba yung nangyari dito sa market natin? So FTSE rebalancing, yung lahat na nabasa ko na nire-reason out bakit medyo malaki po yung drop natin dito sa market. So siguro ilang araw na kasing hirap na hirap tayo dito sa 7K. Akala ko may breakout na tayo ngayon eh. Kasi yung kahapon, di ba, 600 million, nakaraan 500 million, puro net buy na malalaki yung market natin. Okay? So anyway, ang nakaligtas siguro karamihan is mga penny stocks at yung mga blue chips natin, may naman to, most likely may bounce naman by next week. Unless i-maintain na to ng market natin. Pero parang okay, so siguro labasan ng earnings plus normally pag March nga medyo mahina yung market labasan ng earnings sa mga companies and then yung rebalancing. Ewan ko kung sino ba lang siya pero yun po yung nakita natin na reason for the day kung bakit po medyo malakas po yung laglagan sa market. So meron siguro may konting bounce naman to by next week kasi okay naman yung mga companies and then suddenly nag-drop sila, di ba? Okay? So coordinated yung labas ng foreigners. So ito po yung ating mga trending stocks. So congrats na lang kung meron ka sa mga penny stocks na gumalaw for today. So RCI, nauna pa rin sa listahan natin. So nangulong siya ng konti, negative 4.93% and then meron siya net foreign sell na 1.5 million. Ayan, so halos 5% yung average na lagapak dito sa mga stocks natin. Tapos si PLC, eto, gumanda si PLC So sabay siguro kay Bell. Nagka-push siya ng 2.3%. And then meron siyang 58.05K net foreign sell. Tapos si Converge, okay, si Converge ang pumitik kanina, no? So nag-up siya ng halos 5% kanina. First time natin nakita, meron siya net foreign buy na 11.41 million. Ayan. So kasi walang foreigner dito kay, di ba, puro labasan araw-araw kay Converge. So medyo magaan siya. So naitulak siya and then nag-close siya 3.49%. So net foreign buy ngayon si Converge. And then si LPG, ito panalo sa trend to, di ba? So another update para sa kanya, 0.98%. Ayan, nagtipi na tayo dito. Baka masama doon sa mga malakas yung malaglagan. So 71.21 million. Pero lakas 71.21 million. Net foreign buy naman siya. Ionics. So hirap talaga. So maghanap siguro ng another support next week. 0%. Minus 81.86K net foreign sell. And then, FCG, ganda ng trend nito nakaraan pero ayan, natakot din. So, negative 5.56%. And then, meron siyang net foreign buy siya ng konti, 14.71K. Okay? So, medyo matamlay yung ating mga alaga over the weekends. Patulugin muna natin yung mga port natin. Kasi ang papangit ng itsura ngayon. Kasi nga, one day nga lang, tingnan mo, yung mga blue chips, di ba? So, yung mga mahilig, kagaya ko, may mga drop tayo dyan na 4% na nakikita naman sa kanya. Okay, so next week, hopefully, may bounce naman. Ayan, so disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po sa mga reviews natin or
kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, nagulat ako dun sa closing ng market natin. So, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa pag-like ng ating videos dito sa ating trending stocks, dito sa ating mga company reviews, profit or loss, mga sample trades, basic indicators. So, nag-a-alarm yung mga indicators natin sa big caps. Fundamentals, yung mga risk management natin. Ayan. So, yung mga earnings ng blue chips natin na naglabasan, puro positive naman majority. Kaya tingin natin is babalik din naman yung price action natin. So PSC, Stock Market Studies, yung mga learnings natin dito sa market. At din sa crypto, ayan, follow mo po ako dito sa ating Palaboy Trader na crypto to channel, laglagan din. Ito medyo malakas yung laglagan kasi 73K yata yung pinakamataas, and then ngayon balik sa 66K si crypto natin. So kanina napansin ko, nag-drop siya ng 8%. Dami, lakas na yung laglagan dito sa cryptos naman natin. Then follow po ako sa social media, dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader para update ko po sa mga posts natin, or dito sa Palaboy Traders na Facebook page. Pwede kayo pick sa articles natin dito sa local, sa US, at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles po natin. Tinumaan nga yung mga website natin, gawa ng yung ating Google Core update. So, yung mga gumagamit ng AI. Ayan, so tinamaan dyan. Tapos, yung summary, hindi ko pa makita si Philippine Success. Ayaw yata maglabas kasi grabe nga naman yung yung drop ng market natin. Ayan, so kalalabas lang pala. Ayan, so post natin to para mabasa natin. And then, tignan natin yung galawan. So 4.3 billion net foreign sale. Grabe. Oh. So property, ulit, paboritong ibagsak ng ating mga foreigners. Negative 3.04%. Na-spare yung yung mining natin. Siya lang yung berde dito, 0.37%. So holding firms, 2%. Finance, 2%. Okay? So, grabe naman yung rebalancing na yan. Tuloy tignan yung mga hawak natin. So, Crown, up siya 8% sa earnings, 37% fourth quarter niya, year over year. So, maganda. Fitch Eyes, 6.4% GDP growth for Philippines. Mataas man yung yung GDP natin. So, C's 6.4 faster than Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore. Security Bank Helios Tandem for solar panel. The Board of INEX approves conversion of Asian Group advance and receivable into additional equities, placement of 300 million preferred shares. Magtataas na naman yata yung number of shares niya. ACR prefers up to 3 billion STCP, short-term commercial paper. US shares lower. Kagabi medyo mahina din sila. So mahina din yung nagberde si US market nung nag-review tayo kagabi, berding-berde siya. So akala ko okay din yung market natin, pero closing medyo na pullback pa rin. So ayun merong mix sila eh. Pero alam ko may or rather mapula yan. So Dow Jones nag-drop siya, at saka si Nasdaq at saka composite index natin. So laglagan din. Laglagan din. Pero hindi naman ganun kalaki. 0.3 lang siya. Hindi kagaya sa atin, nag-drop na tayo ng negative 2.09%. So sabi ni investor natin, best to stay cautious for now. Ayan. So grabe kasi laglagan ng mga blue chips. CLI to offer up to 5 million Series A preferred shares. Bloom to ratify Quasar Holdings. Ito yung mga binili, BPI, East West, Metrobank, SLF, SPNEC, GSMI Keeper, EI, ABA, Aboites, Robinson, Converge, at saka si Dito. So ito naman yung mga binenta, BDO, Security Bank, ACN, APF, Gen, CNPF, DNL, EMI, IMI, AC, AGI, DMC, JTCAP, GGS, si Ali, Double Dragon, Globetel, at saka si Now. SPNEC ba? Nag-up siya, 1.89%. Investment holdings along with Solar plan on investing 5 billion to foster sustainable regional development in Batangas. ASEN, so higher rating from non-profit global entity. Pero yun nga, pabagsak din naman na yung overall picture. CLI, medyo maganda yung niya, mas mataas ng konti sa Pag-ibig, no? So, si Pag-ibig, di ba, 7.1%. So, CLI A and A1, A2. So, 7.5 tsaka 8.25% per annum. So, okay din, di ba? Wag lang bumagsak, syempre. Pero pag nag-stay siya ng ganyan, 1 year,
malaki na yan. Laki na yan. 7%, 8%, di ba? URC, so nag-drop to kanina. So drop daw yung kanyang income. Medyo mahina yung income ni URC natin. Petron, volatility in the oil market. San Miguel, the new buyer rating is DA market. 35 kilometers north of capital, land development, and ground improvements ongoing. Airport development works expected to start in 2025. So, magtatayo siya dyan na bagong airport, di ba? Laki, oh. So, parang tinabunan lang ng lupa. Ali, targets the high net worth clients as high interest rates weighs on the middle segment. Okay, sa URC, profits down tayo ng 12%. If you could rewrite one stock slogan, okay. Wala tayong wala tayong sabon. Ayan, Empower renews its retail supply agreement with Pioneer Highlands, ACR. Full year 2023 net income reached 2.2 billion. ASN secures B rating. Nickel, capex this year will be half or less than half. Ayan, kaya pala medyo mahina. Yung kanyang expansion, di ba? Hindi ganun kasi laki yung projection niya. So baka magsiso muna dun sa bandang baba yung price. Aboitiz, the Davao City Bulk Water Supply last month. So nag-inaugurate siya, Double Dragon. Starts the construction of Hotel 101 in Spain, pero hindi yata pinansin. Tel ASN, so ito yung kanilang agreement. Tapos ito yung mga galaw natin kahapon naman sa market. Kala ko hindi tayo babagsak ng ganyang kalaki kasi nga ito hindi man ganun kalaki yung drop dito sa dito sa global markets natin. So grabe yung ginawa. Simple sa bagay, may shorting sa kanila, di ba? So panalo yung mga nag-short na mga foreign investors sa market naman natin. Okay? So yun po yung mga nakita natin. So as usual guys, ayan, patalastas ulit yung mga gusto ng trading group, gusto ng guide dito sa Philippine Market Trading kung medyo may wrap. During this time, sali ka lang po dito sa trading group naman natin. Okay? So yan po yung ating Patreon channel. So silipin natin, isang mabilisang review kasi nga medyo pangit yung galaw na market natin. So broken, no? So yung nakita natin na broken last time, may premonition na pala si PSE natin dito sa galawan natin. So anyway, ngayon yung malakas na drop, nagsawa na siguro yung kakaantay yung foreigners natin kasi ang dami niyang pinasok eh. Tapos hindi naman nagbe-break out dito sa 7K. Pero kahapon nga, ang expectation ko personally is breakout kasi dito yung price eh. Tapos nagulat tayo, bakit nung pre-close na market natin, bigla nang buhos yung mga foreigners eh. Ayan o. Okay. Pre-close nagkapa pala siya. So around magto 2 p.m. So ito kasi mga 1% to, magto 2 p.m. Bigla nang buhos si foreigners. So makita mo, okay, lugmok yung mga alaga natin. So yung mga big caps natin, talaga naman, grabe laglagan. URC minus 3%, BDO minus 3%, Ali minus 4%, kaya pala nauna na itong si Ali. Nag-drop. SMPH minus 3.4, TEL minus 3, coordinated, no? AC minus 4%, Jollibee minus 3%, Mer minus 2, JT Cup minus 2, Blue minus 1.87, AGI minus, lalo sa AGI, ang laki ng drop na ito, minus 5 bumalik lang siya, 5.47. At ang verde lang na nakikita ko dito is itong si LTG. Ang ganda ng galaw ni LTG. Tapos, ang laki ng volume niya, no? So, akit pa kaya to? Lakas ng niya, oh. Lakas ng tulak. Tapos si Converge, ayan. Silang dalawa lang yung makita natin na pumitik na maganda for today's trading naman natin. Okay? So, okay. So, not so good yung mga alaga natin. So, yung mga winners. Dito naman tayo sa winners sa market. Balik ko muna dito sa PSE. So, ang nauna dito, PHR, Pinitek, 18, ang laki din, no? 18%. Sa talagang penny stocks tayo ngayon kasi wala sigla yung mga blue chips. KPH, nakita natin. Okay, so basag-basag naman pala to. Apollo. So, may nag-accumulate daw kay Apollo natin. Ewan ko, baka gusto rin pitikin to. Red Sea, so nag-bounce, 7%. Dito na talaga yung mga traders. So, IBC, 4% plus. Ayan, ganda ulit yung Another breakout, San Miguel. San Miguel, ang laki pala niya. Nag 3.86, kaya lang bagsak na rin siya last time. So, bumawi lang siya. Converge,
Si Bell, nag-up siya 2.78. Ellie, another up 2.44. NPLC 2.3%. Sa losers, ang pinakamalakas is, may volume ba to? Wala volume to si LSC. Si PERC, wala din. So kasi apat lang naman yung trades tapos 30K lang siya. SSP, laki ng drop nito. 9%. Ayan. So laki naman ang drop niya. Basag-basag. Ayan. Yun yung ingatan natin sa mga big ups. Si GGS, grabe yung drop niya. 6%. Nag-breakdown na rin. Ito pala yung humila sa index natin, si GGS. FCG, minus 5%. AGI, minus 5%. Grabe Manila Water, minus 4.78. IMI, minus 4. Kala ko kahapon okay nito. Tugs, minus 4. Jollibee, pati si Jollibee, minus 3.96. Okay, so anyway, very bad yung galawan po ng market natin. Hopefully, may bounce pag wala yari yung mga alaga natin. Okay, so very bad yung condition ng market. Dito sa US market, okay naman siya. Maganda naman yung galaw niya. So, verde naman yung pinapakita ulit ng futures. So, Nasdaq 0.14, Dow Futures 0.19, S&P 0.21. So, kagabi to, namula. Pero sa Europe, okay naman. Nag-rebalance sila. Pero tayo tinamaan. Up naman siya, 0.58. Okay. So, grabe din dito sa grabe din pala dito sa global markets. Ang kaparehas natin, tinamaan is Korean Index, minus 1.91. The rest, normal lang yung mga pullback nila eh. Okay? So, bad day lang talaga sa PSE market. And then, dito sa crypto, ito, yung mga cryptonatics natin, lakas ng pullback. After ng all-time high niya, lakas ng pullback niya. Bitcoin, nakabawi ng konti, 67K, Ethereum 3.6, and then, ano ba to? Nagpapasakay. BNB 582. So, lalaki ng drop Okay, so ADA minus 11, Dodge minus 12, ABAX minus 9, kinain na rin yung mga gains ng crypto natin. Si TRX 3%, 4%. So din, buhusan din dito sa sa cryptos. Ayan, wala mapuntahan yung mga traders natin during this time. Okay? So bad markets. So yung pinaka-trend ng chart natin is basag based dito. Ngayon, ang pinaka next support is nag-bounce naman siya ng konti dito sa 6.8. Ayan. So parang ito na yung parang ito na yung mga nangyari last time, no? Okay. So maganda makita mag-bounce. Magkaroon siya ng technical bounce. Hindi kaya mga rebalancing din tong time frames na to kasi February din to, yung pinaka-peak natin last time. Okay? So pag medyo ayaw diyan, 6 balik tayo sa ulit 6,700, which is not looking good kasi parang trap na trap yung market natin. Below 7K naman. Pandemic level pa rin yung yung galawan ng market natin. Okay? So tingnan natin yung ating mga trending stocks for today. RCI, nag-pause muna. So sakto lang doon sa pinag-usapan natin na support kahapon, di ba? Kasi gumamit tayo ng Fibonacci. So resistance 1.57, binutas niya ng konti, no? So 1.25 yung pinakita niya na support. Ito yung kahapon pinag-usapan natin, 1.3 na support. Pag medyo ayaw talaga niya. So based dito sa kabila, ayan, sakto naman yung dito naman yung pinaka-support. Ayan, Ayan, kung hindi mo makita yung yung chart naman natin. Okay? So wala pa rin si Bell pala iniisip ko. Bell tsaka PLC. Wala tayong news with regards kay RCI. Kaya konting ingat na lang po, especially ngayon medyo pati mga blue chips natin is very bad yung kanilang galawan. So overbought pa rin yung ating price. Sobrang taas niya. Negative 4.93%. And then, net foreign sell, negative 1.5 million. Okay? So next, PLC. Ito, panalo si PLC at saka si Bell. Kasi hindi pa rin natin alam yung price. So nag-up siya ngayon, 2.3%. Nag-double check dito. So medyo may bad sign din siya dito. Hindi makalampas sa 0.92 and then pwede din ba Fibonacci to? Hindi pa, no? Okay, so anyway, nag-support sa 0.84 which is tama naman, meron din siya dito. Ayan, so doon siya nagkaroon ng support. Okay, so yan na lang muna yung ating lows and highs. Tapos up tayo ngayon, 2.3% and then net foreign sell negative 5.
58K. Ayan, so overbought pa rin si PLC naman natin. So siguro parang CHP nga, saglit, silipin natin CHP. Ano na ba nangyari sa kanya? So parang CHP, hanggat hindi natin alam yung price niya and then very few days pa lang naman. So baka laruin pa yung kanyang mga price, baka pitingin pa habang inaantay natin yung ating final na price naman sa kanya. Okay, next. Converge. Okay, so pero hindi rin ganun kalaki yung bounce niya, no? So nag-bounce siya, nagkaroon siya ng temporary support dito sa 8.3. So maganda kahit pa paano kasi first time ulit natin nakita na 11.41 million may foreigners. Kaya lang tingnan natin, hindi pa natin sure kasi nga minsan hindi naman nagtutuloy yung foreigners natin. So bantayan natin, makaka-recover to as long as meron tayong buyer sa kanya. Kasi malaki yung malaki yung trading range niya. So 3.49% up si Converge. Hindi ko nakita pala kung kasama ba to si Converge sa na-rebalance? Ayan, meron pala ako ditong kopya. Nakalimutan ko sabihin. So, ewan ko kung kita nyo tong snipping tool ko. Based dito sa na-post na nakita natin sa Investa, so ang na-delete sa rebalancing is Emperador. Si EMI to, di ba? So, kaya pala drop ng drop. San Miguel, AGI, Security Bank, and Manila Water. Tapos, tinaasan yung weight ni BPI naman natin. Ito yung nakita ko pero wala pa ako nakita na official na results pala ng FTSE rebalancing. So ito lang yung post na nakita na rin. May date naman siya, March 15, 2024. Okay? So yun yung ating pinaka-major news. Converge. So pinaka-resistance, actually malaki yung niya, malaki yung trading range. So hindi ko muna temporarily, syempre 8.9, pero yung range niya kasi yung tinitingnan natin na galawan niya. Hopefully, yan yung reversal niya kasi laglagan yung iba, tapos siya, medyo umakyat yung price action nila. Pero mahina pa rin naman yung lahat ng indicators. So price action, RSI MACD is pare-pares yung pabagsak yung direction. Next, LTG. So ito yung panalo. So gaganda ng mga candle ni LTG natin. So may balak siyang i-break dito sa dito sa 52 week high natin, no? Ayan, mga March din yan last year. So tama-tama, pero panalo kasi meron siyang dividends dito na 3%. And then umakyat pa yung price niya. So 0.98%. And then meron siya net foreign buy na 71.21 million, which is good. So hopefully, hindi magaya sa interpretation natin sa market kasi net foreign buy, ang interpretation natin sa PSE kahapon magbe-breakout pero baliktad naman yung nangyari sa kanya. Okay? So may volume siya. Boy yung volume niya. Parang gusto siyang pitikin si LTG natin. Based lang dito sa mga signs na nakikita naman natin sa kanya. Ayan. Okay lahat ng indicators. Next, Ionics, mga ka-Ionics. So wala, talagang hirap na hirap tayo. So puro red pa yung candle natin, undecided. So hindi kaya bumalik ulit to sa MA20. Inisip ko baka bumalik ulit sa MA20. Ayan, too early to say kasi abang pa rin naman siya ng MA9 and then watch na lang natin yung trend kasi upward pa rin naman majority ng trend niya. So 0% nga lang and then meron siyang 81.86K net foreign sell dito sa market. And then lastly, so nabuhos si FCG natin ng 5%. Negative 5.56%. Ayaw talaga. So, pahinga muna. Si FCG natin, kulong ulit dito sa trading range natin. So, talaga hanggang dito lang, no? Lakas na resistance dito sa dito sa area na to, 0.76 kasi pang ilang untog na niya, oh. Ayaw niya, so maghanap ulit tayo support. Hopefully mag-bounce yung eto si FCG natin kasabay ng bounce po ng market natin by next week naman. So negative 5.56% and then 14.71K net foreign buy. So nakakawalang pag-asa tuloy yung galaw ng market natin. So tingnan mo nga naman, di ba? November, December, January, February, March, puro net buy. Tapos isang araw lang, meron siya negative sign na negative 4.3 billion. So watch out natin yung paglabas ng foreigners kasi baka sign to na kasi may breakdown sa price action. Pagod na siya. Pahinga muna kasi March to early weeks ng April, yung mga earnings yan. Tapos April, May, June, in preparation ulit sa ghost month natin, di ba?
So hopefully by that time, bago dumating yung ghost month, makalampas naman tayo ng 7.9 kasi hindi kumikita yung yung mga stocks natin for the more than 1 year na kasi ito yung pinaka-baseline natin last time bumagsak yung market naman natin. Okay? So anyway, first na malakas na untog ng ating PSE, hopefully kaparehas nito, itong dalawang untog na to, mag-bounce pa ulit yung galawan naman natin. Ayan, so pahinga muna tayo sa stocks kasi pangit talaga yung mga galawan. Okay? So yun lang po muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang sa group. And then sa Crypto Ko To, follow mo na lang po ako dito. Facebook account, Facebook page, Budagipig, Money Earners, Twitter. And Patreon po yung mga gusto ng guide trading group. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.